It's Mars. Today's video, I will try this product that I bought from Lazada. And this is from Mange, Manage. Ewan ko, bahala na kayo. Choice nyo na kung paano siya tawagin. Or please let me know, comment down below kung paano siya basahin. Kasi hindi ko talaga alam kung anong pronunciation sa brand na ito. But yes, bumili ako ng bagong brush for eyeshadow. And lahat ito is all for eyes. Yan, ito siya. So, ang pinili kong kulay is white and gold para maiba naman. Mas madali kong makita. Pag alam kong white and gold, alam ko na pang eyeshadow ko yon. Kasi kapag pare-parehong kulay, malilito na ako. Minsan lang hirap niyang hanapin, di ba? Sasabog-sabog pa. So, choice ko yung kulay para may palatandaan ako kapag ang brush na to ay pang eyeshadow. So, ito siya. Ang dami na niya. Mura lang to, nasa 300 plus lang. But I will let you know doon sa description box ko kasi nakalimutan ko siya, to be honest. Yes. But what I like about this is, yun nga, maraming choice and marami kang pagpipilian lalo kapag ma-creative makeup, and bukod sa creative makeup is gusto mo maging define yung itsura ng eyeshadow mo lalo kapag marami ka ng kulay na ilalagay. Ayan. Or style sa pag-eyeshadow. So, ang ganda niya, diba? So, yun. So, i-review natin itong brush na to mamaya. At the same time, magkakaroon ako ng tutorial to how apply eyeshadow for oily type ng mata. Kasi ako, I'm normal combination. So yung T-zone ko is ma-oily kasama yung eyes. But yung banda dito ko sa face niya is dry. So, feeling ko normal to combination ako, diba? So, may nag-ask kasi sa akin na paano ba daw mag-eyeshadow. And yung tao na to is medyo pareho kami ng skin. Ma-oily siya. Ma-oily din ako. So, nag-isipan kong gumawa ng review or video on how to apply eyeshadow, especially kapag ma-oily yung iyong face. So, first is, may kinalaman to sa skin prep. So, kailangan mag-skin prep ka muna. Kasi tutorial nga to para mag-eyeshadow, especially sa mga ma-oily yung banda dito sa eyes. So, normally, ang ginagamit ko kapag mag-makeup ako at gusto kong pang matagalan is yung gel. Ito yung ginagamit ko pang moisturize ng aking eyes. And usually, dalawa sila. So, minsan itong niacinamide or yung may niacinamide or itong rose water soothing gel or itong aloe vera snail soothing gel. So, it's either of them ginagamit ko. But the difference between these two, ito kasi pagkatapos malagkit siya, promise. Sa skin ko ha, ewan ko lang kung ano yung magiging epekto sa inyo or kung ano yung magiging reaction sa skin nyo. But for me, after I use this product, is malagkit talaga siya. Nag-iwan siya ng lagkit. At inoobserbahan ko siya. Hindi talaga natatanggal yung lagkit unless maghilamos ako. Kapag gusto kong matagalang makeup, usually hindi ko to recommend or hindi ko to ginagamit kasi mas lalo siya nakakatagdag panghulas ng aking eyeshadow. For me, yun yung epekto. Though, meron siyang parang controls production ng oil and also nakakapag-whitening siya. Yung kasi yung habol ko, nakakapag-whitening. Lalo kapag yung sobrang puyat ko at itim na ng mata ko, ito yung ginagamit kong moisturizer sa mata. Or yung isa doon sa Quick FX, ito yung may niacinamide, itong cream niya. And itong cream, though cream siya, mas madali pa nga siya ma-absorb sa mata. Actually, hindi siya malagkit after. Minsan, ito yung ginagamit ko kapag mag-eyeshadow ako. At nakikita nyo to sa mga video ko na ito yung ginagamit ko. Ito kasi, kaya ko siya ginagamit minsan, is yung gusto ko yung rose water soothing gel niya. Minsan kasi nag-provide siya ng parang cherry blossom style ng skin mo, yung medyo parang ang glowy na pinkish. So, yung kasi yung gusto ko dito. But minsan ko lang siya gamitin, especially kapag nasa bahay lang ako, ito yung ginagamit ko. And kapag gusto ko mag-makeup at sobrang itim ng aking mata, gusto ko ito mag-eyeshadow, ito yung ginagamit ko. Though cream siya ha, hindi siya ganun kabigat at hindi siya ganun kalagkit after mo siya i-apply. Mas madali siya matuyo kaysa dito, actually. And then, kapag okay naman yung mata ko, wala namang problema, hindi naman siya maitim, somehow okay siya, nasa average. Ito yung ginagamit ko. Itong aloe vera snail soothing gel. Bakit kasi lagi ako gumagamit ng gel? Kasi sabi ko nga, ma-oily yung aking bandang mata. And recommended kasi yung gel kapag ma-oily para mas madaling ma-absorb than having a cream.
Kasi bas yung cream bas, we all know yung cream bas nakakapag-moisturize siya, but then it adds doon sa pag-oil ng aking skin. So, bas nahuhulas yung makeup. Yung kasi yung parang pinaka take away doon. Pag ito yung ginamit ko, medyo tumatagal yung aking makeup kahit na medyo mainit, napapawisan. Kasi, bukod sa na-moisturize na niya aking mata, hindi pa siya ganun ka-oily. Madali ito ma-absorb ng skin ko, sobra. And, bukod doon, may centella asiatica siya, collagen, and anti-aging properties. So, hindi masyadong nakakos ng aging banda dito sa aking mata. Ang pangit kasi, diba, pag medyo ma-aging, medyo naghuhulas yan, babagsak, nag-wrinkle. So, kailangan mo minsan yung dagdag collagen. Charot. Yes. So, minsan ito yung ginagamit ko. And, the good about this product, itong Lux Organics, itong ganito lang style niya. Meron tong pouch kung saan pwede ka mag-try. So, let's start. So, ako, ito muna gagamitin ko. Moisturizer sa aking mata. Saka sa ilalim. Bukod doon, ang bango nito. Sobra, ang bango nito. Above all na aloe gel ni Lux Organics. Ito yung pinakagusto kong amoy. Hindi ko alam kung bakit. Lahat naman sila mabango, pero para sa akin, stand out yung amoy nito. Nakaka-refresh. Yan. So, nalagyan ko na siya. Isi-sit in ko lang siya for about 3 to 5 minutes. And habang sinisit in ko siya, minamassage ko na rin siya. Yan. Importante, massage mo rin, diba? Para mag-glow yung mata mo. Kasama yun dun sa skincaring na nilagay ko dun sa aking video. Ililink ko sa description box. Yan. Palift. Yan. So, antayin ko lang siya mag-sit in and I'll be back. Now, after mag-sit in yung moisturizer na nilagay mo sa mata mo, any kind of moisturizer na comfortable ka, after nun is maglagay ka na ng sun shield or sun protection or yung maglagay ng primer. I'm using a No Shine Mattifier from Quick FX. Yan. This is anti-hulas. So, alam naman natin lahat na kapag naglagay ka ng mattifier, this is to protect your skin and your makeup na mag-combine siya, mahulas, or yung magsama siya para maging mas ma-oily siya. So, ito, lalagay ko na siya dyan sa aking mata para hindi siya mag-oily. Yan. Yan. And magkaroon lang ng interval ulit within at least 3 minutes before applying eyeshadow. So, ganyan yung mga step. For me ha, ganyan yung ginagawa ko para mas lalong tumagal yung eyeshadow ko sa mata ko. Especially na ma-oily nga yung banda sa mata ko. So, pag ma-oily ka, mas madali siyang mahulas. Now na nag-sit in na lahat ng product dito na nilagay ko sa mata ko, next is maglalagay na ako ng primer sa aking mata or yung tinatawag nilang eyeshadow primer. Usually, meron talagang ganon. Sa detail ata, meron siya. And yung in-order ko kasi parating pala. But then, what I usually use is concealer. So, minsan ang ginagamit ko yung mga light concealer. Meron ako from Maybelline. And this is in the shade 15 or fair. Yes, shade 15. And meron ako from O2O. Ito. And this is in the shade HC01. Sobrang light nito, especially kapag gusto ko kitang-kita yung mga colorful eyeshadow ko, diba? So, right now, ang igagawin ko lang naman is yung simple makeup for beginner and oily face. And ito yung gagamitin ko is from Maybelline. Yan. So, gagamitin ko muna to as my primer. So, parang face din, di ba? Nagkaroon ka ng skincare, nilagyan mo rin ng sunscreen, nilagyan mo rin ng primer, and then ito na yung next, yung pang So, usually, kinakalat ko muna siya using my finger. And minsan, kinakaskas ko muna yan para magkaroon ng init. Yan. And then, ito sa kabila. Ayan. Kalat na siya. So, ready na yung aking eyes to apply eyeshadow. And before you will apply eyeshadow, like what I have said, may different type of applying eyeshadow. It depends kung anong
rampa ang atinan mo, kung anong okasyon yung atinan mo. So, kung pangkasal, syempre more on bridal look ka, wag ka masyadong magpapansin doon na masyadong makulay yung mata mo. Syempre, diba? Hello? Diba? Hindi naman ikaw yung bride. So, kung ikaw lang naman yung invited, yung in-invite lang sa kasal, syempre, yung medyo simple, glam look ka lang naman na tignan. Yung soft glam. Wag mo daigan yung bride. Diba? Pero kapag may labas kayo ng barkada mo, music festival, or other things outside dun sa mga formal na atinan, is pwede ka na maglagay ng makulay, or kung gusto mo lang mag-vlog, or gusto mo lang mag-TikTok, pwede ka maglagay ng mga makukulay na eyeshadow, and depende yon kasi may kinalaman din sa kilay, usually, yes. So, kung gusto mo parang mga Korean type na eyeshadow, pag-apply ng eyeshadow makeup, syempre yung kilay mo kailangan pa diretso, kasi wala silang arc, laging diretso yung kanilang kilay. So, kanya-kanyang pag-makeup sa kilay. Or, kung gusto mo naman ng dramatic look, kailangan itaas mo yung kilay mo. Itataas mo siya para makapaglagay ka ng mga dramatic accessories dun sa eyeshadow. Minsan yung iba naglalagay ng sequins, yung iba naglalagay ng mga diamond, tapos yung iba naglalagay ng kung ano-anong mga nilalagay, mga chain, or kaya nag-eyeliner sila ng kabog. So, kailangan mataas yung iyong kilay. And kung simple lang naman makeup, yung mga daily type of makeup, yung atin ka lang parang binyag, kasal, or yung parang simple date with your friends, ganito lang, yung simple, sabayan mo lang yung shape ng eyebrow mo. So, kung simple lang, like me, ganito lang. So, ito yung tutorial ng pang simpleng makeup or applying eyeshadow sa mga ma-oily. Is, paano na mag-apply ng eyeshadow? Una, anong eyeshadow palette na meron ka sa bahay mo? Diba? So, most of the time, ito, marami ako mga eyeshadow palette. Marami yan, kanya-kanya. Iba-iba kulay. But, if you will realize, sa lahat ng eyeshadow palette, lagi yan merong orange and brown. Or, light orange, dark orange, brown with yellow. Lagi yan merong ganon. At kung walang orange, usually brown. Hindi pwede mawala yung brown. Ayan. Yung darker brown and also medyo lighter brown. And minsan yung brown niya may touch of orange. Believe me, laging ganun yan. So, sa kahit saang eyeshadow. Yung kay Ann Klutz, meron din siyang brown at saka orange. And meron siyang mga darker. Yan. So, yan. And lalo kapag bumili ka ng mga earth color type of eyeshadow like this, lagi talaga meron niyang orange. Even yung mga glitters niya may orange and may pagka-brown. Now, kapag mga makukulay, syempre, part doon is yung orange. Ito. And even though medyo may pagka-reddish type, may pagka-brown reddish siya. So, lagi siyang merong orange and reddish. Hindi kita masyado sa camera yung pagka-orange. Ayan. Brown and reddish. Orange, then yung brown na may pagka-reddish or brown-orange. Usually, ganun yung mga kasama doon sa eyeshadow palette. Ito pa, isa pa. Yung last ko sa Brent Matte. Kasi yung iba kong eyeshadow, pinamigay ko na lalo sa anak ko. Ayan, ito yung sa Brent Matte Rock. Ito yan yung orange at saka brown. Ngayon, bakit lagi siyang may ganon? Hindi pwede mawala yung kulay na yun sa lahat ng eyeshadow makeup palette na bibilin mo. Kasi, sila yung type ng color na pwede mong gamitin as your transition eyeshadow dito sa crease mo. Sa'yo na lang kung gusto mong gumamit ng ibang kulay as your transition eyeshadow, kung masyado kang playful sa pag-makeup, bahala ka. But commonly lalo sa mga beginner, is yung orange and brown. Maglalaro ka sa orange and brown, regardless kung dark orange, bright orange, dark brown, brown red, brown orange, lagi yun ang ginagamit kapag mag-transition eyeshadow ka. So, let's try. For me, since transition eyeshadow gagawin ko, ang gagamitin ko is yung maliit na brush. Ito muna yung gagamitin kong brush para i-apply yung transition eyeshadow doon sa aking mata. Itong brush na to. Itong Sassy Lady. Yan. So, kukunin ko muna yung orange niya. Test ko muna siya kung kasakto ba siya sa gusto kong mangyari. So, ayan siya. And then, ilalagay ko siya sa crease. Lagi ka magsisimula dito sa dulo, ha? Huwag ka magsisimula kagad sa gitna o dito. Dito sa dulo lagi. Dito sa tinatawag na malapit sa outer B ng part ng eyes mo. Yan. Then, pag ganon, paloob. Pabalik-balik.
Now, I forgot to tell ko na sinet ng powder yung aking eyes pagkatapos ko siya lagyan ng concealer. Bakit? Kasi, magle-less yung pigment ng color ng eyeshadow. Pangalawa is, magkokos siya ng cake dito sa mata mo habang nag-eyeshadow ka. So, total naman yung eyeshadow mo is powder. So, pwede na yung pang-set nung ginamit mong concealer as primer. So, for me. Now, nakapag-create ka na dyan ng color dyan sa crease mo. Yan, dito sa crease. Next na gagamitin mo eyeshadow brush is yung pang-blend or smudge. Yan. Yun yung gagamitin mo. And, lagi ka dito sa may dulong maghawak para magaang siya. Yan. Diba? Kasi ayaw natin ng harsh line. And in fairness naman dito sa brush na to, yan, ang ganda niyang gamitin. Yung una kanina yung ginamit kong pang-apply, okay siya. And now, ito yung pang-smudge ng eyeshadow dito sa crease ko, okay din siya. Diba? Hindi na siya nagkaroon ng harsh line. Ang nangyari na lang sa kanya is parang naging transition eyeshadow. O, diba? And in fairness, walang fallout na buhok itong brush na to. Hindi katulad ng ibang makeup brush, kapag ginamit mo, nagpo-fall out yung mga kanyang hair. Yung hair doon sa brush. Ito wala. O, kahit kanina ko pa siya ginagamit back and forth to blend my transition eyeshadow. Promise, wala siyang fallout ng buhok from the brush. Try natin yung iba. Pero yun sa dalawa, wala pa. And laging pataas. Yan. Yan. Kapag nakapag-create ka na ng transition eyeshadow using the color orange, para maging define siya, use the color brown. Yung darker brown, yan. This is a very basic type of eyeshadow makeup, lalo sa mga beginner. So, ito, same brush, gagamitin ko siya. Alisin ko na yung orange, and then, apply na yung color brown. Again, dito siya sa baba, sa may crease pa rin. Papatong mo lang naman yan dyan sa crease mo. And magsisimula ka ulit lagi sa dulo. Yan. Using the same brush, i-smudge ko na yung color brown. Yan. To avoid the harsh diba? Nag-create ka na ng contour doon sa crease mo using yung color dark brown na yon. Yan. Yan. Pag nakuha mo na yung gustong itsura ng eyeshadow mo at na-blend mo na siya na maayos, yung hindi siya mukhang harsh line dyan, balik tayo sa orange using this brush. Ito. Para gradient. Hindi na wala yung pagka-orange na dyan. Parang may gradient pa rin naman siya. Yan. Yan. Balik tayo doon. Yan. Next is, gagamit ka na kung anong type mo dyan na glitter dun sa mata mo. But, para maging effective yon, kailangan mo mag-cut crease. How to cut crease? Una, pipili ka muna ng brush na babagay pang cut crease. Dapat yung ganito kanipis na brush. Ganyan, no? Yan. Ganyan ang kanipis yung pang cut crease. So, how to cut crease? Sobrang dali lang naman yan. So, maglalagay ka lang dyan ng concealer. Same concealer na ginamit mo kanina. And then, ikakat mo lang siya doon sa portion na gusto mo. So, ako, ganito pala mag-cut crease, diba? Gaganyan mo muna. Linyahan mo. Ayan, to make it sure na hindi siya kakalat hanggang taas.
Pag meron ka ng pattern sa Catrice, tuloy-tuloy mo na yan, be. Yan, ganyan. Tapos, syempre, magbe-blend-blend ka rin ng concealer dyan. After mo ma-blend yan, next is apply mo na yung glitter eyeshadow na gusto mo. But for me, what I will do is naglalagay pa ako ng darker dito sa aking outer V para yung magsisibiling eyeliner niya. So, ang gagamitin kong brush dito, ito yung pang-apply ko muna. Ito muna yung gagamitin kong pang-apply. Kunin ko ulit yung dark brown na to. Ulit itong brush na to, yun yung ilalagay ko dito. Kukuha ko ng color block dito sa Unclutch. Ito. Yan. Pag okay na yan dyan, next is i-apply ko na yung glitter eyeshadow na meron dito sa aking palette. I'm going to use this, itong brush yung gagamitin kong pang-apply ng, ito yung gagamitin ko, yung parang pink. Yung iba binabasa pa ng mist. Ako kasi parang okay naman yung kay Sassy Lady, hindi na kailangang basain pa ng mist. Okay siya. Tapos, babalik lang ako ulit dun sa color black para hindi siya parang hiwalay na eyeshadow. Para gradient effect. Ayan. Gagamitin ko ulit yung pang smudge kanina. This time, ito yung gagamitin ko. Parang pencil brush. Medyo matigas to. Pang smudge dito sa black. Ayan. Balik ako dun sa glitter eyeshadow using itong brush na to, yung flat brush. Bigyan ko siya ulit. And ko-combine ko ng parang ito. Yung lighter. Yan. Combine. Next is maglalagay naman ako ng medyo white dito. I'm going to use this brush. Ito namang flat brush na to. And kukunik ko to itong white niya. Yun yung ilalagay ko dito. So, ito yung mga brushes na nagamit ko ngayon. Using tong Bobbi Bear dito sa Maange. So, what I can say is okay siyang gamitin. So, ito yung una kong ginamit na nalagay niya ng tama yung transition eyeshadow ko. Then, next is yung ito, smudge ko yung transition eyeshadow. Ang ganda nung kinalabasan kasi ang nangyari sa kanya is na-smudge niya, nawala yung harsh line ng aking eyeshadow. And then, ito ginamit ko for gradient. Binalik ko yung color orange. Nabalik niya yung orange, but hindi pa rin siya harsh line kasi na-smudge pa rin niya using this brush. And then, ito kanina, nilagay ko dito sa aking glitter eyeshadow. Hindi na ako naglagay ng mist at nalagay niya lahat ng product. So, hindi napunta lahat doon sa brush. So, ang galing, diba? And then, ito, pinang-smudge ko dito sa dark na sa outer V ko na eyeshadow. Na smudge siya. Na avoid yung harsh line. And lastly, ito yung ginamit kong pang white eyeshadow. Ang ganda. So, hindi ako nagsisi sa pagbili ko nito. Kasi meron akong makeup brush na pang eyes na nagsisi akong bilhin. Kasi nasa 100 plus lang naman. Anong expect mo doon? But ito, 300 plus, hindi ako nagsisi. And this makeup brush for eyes is a dupe. Yes, recommend ko siya. Ito lang siya. Yan. So, hindi pa tayo tapos yan. So, next is magta-tightening muna ako. So, nalagyan ko na ng eyeshadow, tightening, and eyeshadow pati dun sa aking lashes. Next is maglalagay na ako ng
eyeliner. Yan. So, yan. Nakapag-check eye na ako. So, next is, pag natuyo na siya, i-smudge ko siya using this brush ng color black. Kasi, sa akin, nakukulas ka agad yan eh. Wing eyeliner. So, kailangan ko siyang i-smudge ng color black. Siya ng color black. Yan. Protection lang para hindi mabura kaagad ang aking yan. Yan. Now, natuyo na siya. Doon lang sa ilalim kasi maglalagay naman ako ng false eyelashes. So, dito sa ilalim maglalagay ako ng black eyeshadow. I am back. So, ito na yung final result ng aking pag-eyeshadow and check line or yung eyeliner with matching a false eyelashes. So, maglalagay lang ako ng foundation and blush on and contour and I'll be back. So, ito na yung resulta ng eyeshadow na ginawa ko para sa mga ma-oily mukha or ma-oily yung bandang eyes. Yan. So, right now, wala akong electric fan. Wala akong aircon dito sa aking place. And hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhulas yung makeup na ginamit ko. Bukod to sa makeup na Sassy Lady, we all know na talagang pigmented siya at matagal siya mawala. Also, yung ginawa kong skin prep sa aking eyes and yung brushes na ginamit ko. So, like I said, this is the review of the eye makeup brushes and also tutorial for the eyeshadow or how to apply eyeshadow for those oily type of skin and also oily banda sa mata. So, again, ito yung kabuuan niya. And what I can say about this makeup brushes from Paddy Bare, yung kanilang eye makeup brushes, this product is a dupe. Yes, so, sulit siya, 300 plus, and napoprovide niya yung ganda ng eyeshadow. Nabe-blend niya na maayos, na nalalapat niya na maayos sa mata mo, nabe-blend niya, and hindi siya nagkakaroon ng harsh line. Ang ganda, oh. Diba? So, yes. So, kung beginner ka, maganda to. Recommend ko sa inyo to. And marami siyang klaseng brushes na pwede mong gamitin sa pag-makeup na simple to creative. So, ang ganda. Sulit na sulit siya, kaya ito yung pinili ko. So, guys, kung meron kayong may gustong i-review na product like brushes or any makeup product, mag-comment lang kayo. Comment down below. And kung nagustuhan nyo to video na to, please hit like. And kung bago ka lang, of course, please subscribe, click notification bell, and para updated ka sa mga upcoming video ko. Thank you for watching!